Ano nga bang nangyari sa mga bangkay ng pasahero ng Titanic? Mahigit 2,240 pasahero ang sakay ng Titanic noong gabing lumubog ito sa kailaliman ng North Atlantic Ocean. Nasa 1,500 katao ang kumpirmadong namatay. Pero hanggang ngayon, mahigit 1,160 sa kanila ang nananatiling nawawala. Parang naglaho na lang na parang bula. Mahigit 100 taon na ang lumipas, pero ang tanong ay patuloy na walang malinaw na kasagutan. Nasaan na ang mga bangkay ng mga pasahero ng Titanic? Saan sila napadpad? At ano pa kaya ang mga paraan para mahanap ang kanilang mga natitirang bakas? Tara, pag-usapan natin. Ang Titanic ay ang pinakamalaking passenger ship noong panahon nito, isang giant masterpiece ng teknolohiya at karangyaan na ipinagmamalaki ng White Star Line. Ang Titanic ay may bigat na 46,329 tons, 882 feet, 9 inches ang haba, at may taas na 175 feet, mula sa keel hanggang sa tuktok ng mga funnel. Ika nga, may kukumpara ang Titanic sa isang 16-story building. Dinisenyo itong maging simbolo ng hindi matitinag na pag-unlad at kaunlaran, kaya tinawag itong unsinkable. Ang RMS Titanic ay isinilang sa gitna ng matinding kompetisyon sa pagitan ng White Star Line at Cunard Line. Matapos magpakita ang Cunard ng kanilang mga record-breaking na barkong Lusitania at Mauretania noong 1907, nagpasya ang White Star Line na magtayo ng 3 dambuhalang barko upang tapatan ang kanilang mga karibal, ang Olympic, Britannic at pinakakilalang Titanic. Short trivia, alam niyo bang maging ang Olympic at Britannic ay nagkaroon din ng malungkot na ending? Ang Olympic ay pinagtagpi-tagpi at ginawang bakal noong 1935, habang ang Britannic ay lumubog bilang isang hospital ship noong 1916. Pero ito na, noong 1909, nagsimula ang paggawa ng Titanic ng kumpanyang Harland and Wolff. Ang lahat ng parte nito ay dinisenyo upang magbigay ng kakaibang luxury na walang katulad noon. Malalawak na hagdanan, fine dining restaurant, world-class bedrooms at mga makabagong sistema tulad ng wireless communication at watertight compartments para sa dagdag na safety umano. Kaya nga lang, sa pagmamadali at kakulangan sa quality materials, napilitan silang gumamit ng mga bakal at mga rivet o ang mga maliliit na metal na ginagamit para magkabit ng mga metal sheet na hindi ganoon katibay. Noong April 10, 1912, umalis ang Titanic mula sa Southampton, England, papuntang New York. Napakagandang tanawin, parang isang palasyo na naglalakbay sa karagatan. Pagkalipas ng 4 na araw, sa isang malamig at tahimik na gabi sa gitna ng North Atlantic, hindi napansin ng mga lookout ang dambuhalang iceberg. Bumangga ang barko, nagkaroon ng malalaking butas sa katawan nito at nagsimulang pumasok ang yelo tubig sa mga kompartimento. Sa halip na kalmadong paglikas, ang sitwasyon ay biglang naging malaki at nakakatakot na kaguluhan. Ang mga babae at bata ay pinayuhan na sumakay sa mga lifeboat, pero marami sa mga ito ay umalis nang hindi man lang napuno. Ang mga lalaki, matatanda, staff, crew, at iba pang mga pasahero na hindi nakasakay sa mga lifeboat ay naiwan sa barko. Takot na takot, nanginginig sa lamig, habang ang Titanic ay unti-unti nang lumulubog. Makalipas ang ilang oras, tuluyan nang lumubog ang Titanic, na nahati sa gitna bago tuluyang nawala sa karagatan. Iniwan ang mga nakalutang na lifeboat at mga katawan ng tao sa nagyayelong tubig. Nang dumating ang barkong Carpathia para sumaklolo, ilan lang ang natagpo ang buhay at kakaunting bangkay lang ang narecover. Sa mahigit 1,500 na namatay, 340 lang ang nakuhang mga bangkay. Mahigit 1,160 na mga bangkay ang parang naglaho na lang sa dilim. Nasaan na ang mga katawan ng karamihan sa mga pasahero? Bakit hindi na sila natagpuan? Maraming mga teorya ang sinasabing dahilan ng pagkawala ng mga katawan ng mga pasahero ng Titanic. Una na riyan ang haka-haka na ang Titanic ay sadyang sinira bilang bahagi ng isang malaking insurance scam. Sinasabing palihim na pinagpalit ang 2 barko bago ito bumiyahe dahil ang Olympic ay may matinding damage mula sa isang naunang aksidente. Imbis na gastusan ang pagsasaayos nito, mas pinili raw ng may-ari na ilubog ito at kunin ang insurance money. Kaya isa sa mga dahilan kung bakit maraming katawan ang hindi natagpuan ay dahil sa sinasabing ang pinalubog daw ay hindi ang tunay na Titanic kundi ang Olympic. May mga conspiracy theorists din ang nagsasabi na ang Titanic ay sinira para patayin ang mga makapangyarihang negosyante na tutol sa pagbuo ng Federal Reserve, isang institusyon na nagpapatakbo ng sistema ng pera at credit sa United States.
tulad nina John Jacob Astor at Benjamin Guggenheim. At ito pa, may mga nagsabi rin na ang Titanic ay pinagpapalit umano sa isang mummy curse na naging dahilan ng trahedya, kaya ang mga katawan bigla na lang naglaho. Pero ang mga ito ay hindi napatunayan tulang basihan. Kaya ano nga ba ang mga totoong nangyari? Matapos lumubog ang Titanic, nagkalat ang mga katawan sa malamig na karagatan ng North Atlantic. Ilang bangkay ang natagpuan na nakasuot pa ng life jacket, nakalutang kasama ng mga parte ng barko tulad ng mga pinto, upuan, unan at iba pa. Ang mga katawan na may life jacket ay nakita na nakalutang ng magkakasama. Ang mga bangkay ay naging biktima ng malamig na tubig, kung saan ang hypothermia ang naging pangunahing dahilan ng kanilang pagkamatay, hindi ang pagkalunod. Sa loob ng ilang araw, ang mga bangkay ay naging frozen at stiff at ang ilan ay naging biktima ng mga scavenger ng dagat tulad ng mga pating. Pero ang iba, tuluyan ng pumailalim sa karagatan at sumama sa paglubog ng barko. Katulad ng sinapit ni Jack Dawson sa pelikulang Titanic kung saan lumubog siya sa malalim na karagatan. Bagamat si Jack ay isang fictional character, ilan sa mga pasahero ng Titanic ay ganun din ang naging ending. Ang barkong Mackay Bennett ang nanguna sa recovery mission na inayos bilang isang morgue sa dagat. Sa loob ng maraming araw, pumila sila ng mga bangkay mula sa tubig. Ang ilan ay nakilala pa nila, ang iba, hindi na. Sa kabila ng pagsisikap, hindi lahat ng katawan ay nahakot. Ang ilan ay inilibing na ng tuluyan sa dagat dahil sa matinding pagkabulok at hindi na makilala. Ayon na rin sa mga patakaran sa kalusugan at kaligtasan noong panahon na iyon. Ang mga katawan naman ng ilan pang mga biktima ay mas maayos na nailibing sa lupa matapos na magkaroon ng pagkakakilanlan. Ayon sa mga eksperto, posibleng ang mga lumubog kasama ng barko ay natabunan na ng makakapal na putik at sediment sa sahig ng dagat. Sa bawat expedition din kung saan lumubog ang Titanic, ilang pares ng sapatos, piraso ng damit, singsing at iba pang mga gamit ang nakita na nakalatag sa seafloor. Ibig sabihin, may bakas ng mga taong dating naroroon. Pero wala nang buto, wala nang katawan. Tila burado na ng panahon at kalikasan. Sa totoo lang, ang pressure sa ilalim ng dagat at ang kawalan ng oxygen ay pumipigil sa normal na pagkabulok ng bangkay. Sa malamig na tubig ng North Atlantic, ang bacterial action na nagdudulot ng pagkabulok ay bumabagal. Kaya ang mga katawan ay maaaring manatiling buo sa loob ng ilang linggo o buwan. Kaya nga lang, sa mahabang panahon ang mga maliliit na organismo tulad ng mga bacteria at fungi, pati na rin ang mga scavenger tulad ng mga isda at alimango ay ang naging dahilan ng pagkawala ng mga buto. Pero hindi pa inaalis ang posibilidad na meron pa rin natitirang buong mga bangkay. May mga naniniwala na sa loob mismo ng Titanic, sa mga saradong compartments na hindi pinasok ng tubig, maaaring may mga katawan pa ng tao na buo pa rin. Ang lamig at kakulangan ng oxygen ay maaaring napigilan ng pagkabulok nito ng tuluyan. Pero walang nakakaalam kung ano nga ba ang tunay na kondisyon sa pinakaloob ng shipwreck. Una, hindi ito mapapasok ng kahit na anong scuba diver dahil sa pressure at lalim nito. Pangalawa, kahit may mga cameras na pwedeng pasukin ang loob ng Titanic tulad ng mga remotely operated vehicles o ROVs at autonomous underwater vehicles o AUVs, ang mga ito ay limitado sa kanilang pag-access sa mga saradong compartments. Kahit na may makabagong teknolohiya na ngayon, nananatiling misteryo ang pagkawala ng karamihan sa mga bangkay ng lumubog na Titanic. May mga tao pa ring patuloy na nagre-research at naghahanap ng kasagutan. Pero dapat manaig ang paggalang at pagrespeto sa mahigit 100 taon ng libingan sa ilalim ng karagatan. Sa katunayan, ang Titanic ay sakop na ng 2001 UNESCO Convention na ginagawang iligal ang anumang pinsala o pagkuha ng mga bagay sa lugar. Kaya may bangkay man na natitira o wala, sa ngayon, ang malamig na karagatan lang ang nakakaalam. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.